Praise God, praise God. Tayo po ngayon ay narito sa isang makasaysayang araw po na ginawa ng Diyos sapagkat we are live on Facebook of GIL Church Worldwide and also sa page of Senator Joel Villanueva. At ang ating pong mga kasama dito po sa mga churches, dito po sa North Point. Yan, kaway-kaway po yung mga taga North Point. Praise God. Yung sa atin po sa Chaiwan, then Wan Chai, sa Chunmun, at dito po sa Wan Chai. Okay? Ang mga taga JL International Center, palakpak ko para sa Diyos. Praise God, praise God. So bago tayo makapakinig ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos, let us all watch this video. The floor umpire and consensus builder who traffics these bills and resolutions in one seamless assembly line, shepherding them from committee to plenary, is our distinguished majority floor leader, Joel Villanueva. Kaya lang, alam mo, a day before January 20, 2023, Yes, po. si Ranara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo. May dami mong extra binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Nasaan kayo dito? Mr. Chair, yung Kasi sinasabi mo kanina, okay. I-report po sa parents. Niloloko mo kami. Mr. Sabi Chair. mo kanina, okay di ba? Di ba parang walang problema Everyday, chine-check mo Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to speak? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa You ko po na- answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? A day before she died, ganito yung situation. If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Praise God, praise God. Yun ang pinakamalakas para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Today is a very special day sapagkat gagawa ho minsan pa ang Diyos ng isang panibagong kasaysayan sa buhay po ng bawat isa sa atin as God will meet every single needs that we have today. So it is a great honor and privilege to introduce our guest speaker. He is a man of God whom God has chosen to deliver God's word for us to each and every one. He is the second son of our international president and spiritual director, Bishop Brother Eddie C. Villanueva, and the late Dr. Dory J. Villanueva. Ang ating masipag na empleyado sa Senado, he takes pride in passing more than 300 Senate bills into laws, striking victories for more Filipino students and workers, and some of these Villanueva includes the Department of Migrant Workers. Palakpak ko para sa Diyos. Truly God is so great. Doktor para sa Bayan Law. Palakpak ko para sa Diyos. Sapagat ito ay hindi ho kayang gawin ng kahit sino, pero nagawa po ng ating guest speaker for today. Tulong Trabaho Law, Telecommuting Law, Philippine Qualifications Framework Law, Occupational Safety and Health Standards Law, First-Time Job Seekers Assistance Law, Increasing the Social Pension of Senior Citizen Law, and many more. Palakpak ho para sa Diyos. He was a duly elected Senator of the Republic of the Philippines in 2016 and was re-elected in 2022 with 18,486.34 votes. He is also our currently majority floor leader of the Senate
of the Republic of the Philippines. JIL Hong Kong, together with every one of us, let us give him a JIL Hong Kong. God bless you. Welcome the Majority Floor Leader of the Senate of the Philippines, Honorable Emmanuel Joel J. Villanueva. Thank you. Praise God. Marami pong salamat. Please, please, be seated. Please, please. We don't want to steal the thunder na binibigay natin na kaluwalhatian sa Diyos. Magandang umaga. Umaga pa po ba? Tanghali na. Hindi na naimbag nga bigat kada kayo amin. Naimbag na malem na. Mayapayaba kekongan. Marahay na aga sa Indogabos. Mayong buntag, mayong tanghali sa tanan. Damogid nga salamat. Daghang salamat sa tanan. Teka lang, di ko na alam kung ano sinasabi ko. Lay home, Mahirap pala pag matagal na hindi nakabalik. Alam niyo ho, yung excitement sa puso ko, alam ho ng Diyos, lagpas langit. Ilang araw na akong hindi makatulog dahil yung excitement ko po na makabalik dito sa JIL International Center at higit sa lahat, muling makadaupang palad ang mga pinakamagaganda at friendliest people ng Hong Kong, ang JIL people! Yung hindi pumapalakpak, parang di naniniwalang maganda siya. Talagang bawal ang pangit sa JIL. Alam niyo po, hindi ko alam paano ako magsisimula, but please, before I start, let me greet and acknowledge our friends from the consulate. Nandito po sila, yung mga taga-DMW, taga-consular office, taga-polo, at marami pang iba. Nandito po yung ating opisina para magbigay tulong. Yung Action Center, dinala natin sa Hong Kong for the very first time. Mapakinabangan yung 1,200 hospitals sa Pilipinas, makapagbigay ng ayuda, papaanong makakatulong for scholarships. Ito man ay higher education or technical vocational education. Ito po ay sa pagtutulungan ng inyong empleyado sa Senado, opisina po ninyo sa Senado, at DFA, DMW, at iba pa, palakpakan lang po natin sila. Tuloy-tuloy po yan ngayong araw na ito. And then of course, let me greet yung mga magaganda dyan sa North Point. Kamusta po kayo? Siyempre, yung mga nasa Chaiwan. Yung mga nandyan sa Wan Chai. Nandyan po sa Tuen Mun. Kamusta po kayo at lahat po ng ating outreaches in 18 districts of Hong Kong at sa lahat po ng sumusubaybay sa atin, live streaming sa Facebook at kung saan man, sa apat na sulok ng daigdig. Mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Purihin ang buhay at makapangyarihang Diyos. Yes. Woo! Hallelujah. Report lang muna bilang inyong empleyado sa Senado. Binanggit po kanina ni Pastor Bart, yung pong mga nagawa ho natin at patuloy na tinatrabaho sa Senado, yung Department of Migrant Workers, meron na po kayong tahanan, sarili, departamento. Hindi ho madali ipasa yung batas na yan. Halos 1 taon ho akong in-interpellate dyan. At nakakatuwa po sapagkat dati, hiwa-hiwalay. Pag nasa Pilipinas ka, pupunta ka doon sa DOLE, pupunta ka DFA, pupunta ka doon sa OWA, pupunta ka sa kung saan. Ngayon, isa na lang. Bahay nyo talaga. May tinatrabaho pa po tayo na OFW hospital. Natayo na po doon sa Pampanga at balak po natin sa every region may OFW hospital para sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Naipasa din po natin yung Free Tuition Act. Ngayon po, lahat ng state colleges and universities, libre na. Libre na ang pag-aaral sa tertiary education. Bago ho dumating yung pandemya, na-traffic po si Brother Joel sa EDSA. 3 oras bago makarating dun sa pupuntahan.
So iniisip ko, kung pabalik, 3 oras ulit, 6 na oras, sayang yung buong araw mo sa traffic. So ginawa po natin yung batas, work from home law. Ano po nangyari afterwards? Nagkaroon ng pandemya. Aba, yung work from home law na pakinabangan ng gusto, hindi bumagsak ang ating ekonomiya. For God's glory, tayo po ang naging principal author at sponsor po niyan. Another measure that we are very proud of, yung tulong trabaho law. Kasi ito, libreng scholarship para sa mga tech-voc, sa mga upskilling ng ating mga kababayan. Kung kayo po bumalik ng Pilipinas, gusto nyong mag-aral uli, gusto nyong maging matutunan yung, for example, pagtatayo ng restaurant, pagluluto, o ano man yung pwede nyong gawin, libre po yan. Mabibigyan po kayo ng programa ng pamahalaan dyan. Tulong trabaho law po yan. Kanina nabanggit ni Pastor Bart yung social pension ng mga senior citizens. Tayo din po ang nagdepensa at nagsulong nitong batas na ito. Yung 500 pesos a month ng mga senior citizens, ngayon dinoble natin 1,000 pesos a month na sa mga indigent senior citizens. Mahirap i-explain yung doktor para sa bayan kasi it was during that time. Kanina pagpasok ko, naalala ko yung mami ko tsaka si Johnny. And first time kong magtuturong, wala na sila sa mundo na ito, dito sa Hong Kong. And I remember, nasa casket yung kapatid ko, and nasa wake po kami, nirally ko yung buong kongreso, lalo na yung Senado. Sabi ko, for every 10,000 Filipinos, 3 lang ang doktor. Ang sabi ng World Health Organization, dapat 10 sa kada 10,000. Sa Pilipinas, 3 for every 10,000. At yung 3 na yun, nasa Metro Manila. Pag pumunta ka doon sa BARM at sa ilang parts of the country, minsan wala pang isa for every 10,000. In fact, there are about 209 municipalities, 0 doctor. So, nirally ko po nung time na yun dahil si Johnny, iisa lang yung doktor na tumitingin sa kanya na espesyalista. Wala nang iba. And we all know what happened. So sabi ko, ito ba gusto nyong maranasan? And talagang I was so passionate about it. You can just imagine my passion about passing this measure. So ngayon ho, libre na, hindi lang tuition, pati uniforme, pati gadget, pati review fees. Pag nakapasa ka doon sa board exam na pagiging doktor, may trabahong naghihintay sa'yo. Yan po ang doktor para sa Bayan Law na inakda ng inyong lingkod. Marami pa pong iba. 2 days ago, 3 days ago, sinign na po yung IRR ng Trabaho para sa Bayan Act. Ito po ay napakagandang batas. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-push sa atin. Sabi niya, Joel, pwede ba ipasa natin itong batas na ito para magkaroon tayo ng framework. Inahanap na natin yung mga trabaho 3 years from now, 6 years from now, 10 years from now, para nang sa ganun tuloy-tuloy yung paggawa at paglikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. Muli po, binabalik ko lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan nga po natin siya. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Sino po dito yung pagod ng